Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa ay dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila ay napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Magsiyo po lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo ang aking kwento ay tungkol sa isang mag-asawa na minsan nagplano na bumili ng piano. Alam niyo ba yung piano? Di ba? Itong mag-asawa nito, bagong kasal. At nais nilang bumili ng piano dahil pangarap nila kapag sila ay nagkaanak, merong anak na magtutugtog ng piano. No? Maririnig nila sa kanilang bahay ang mga awitin na tinutugtog ng isang piano. No? Kaya bagong kasal pa lang, bumili na ng piano. At ganun nga nangyari hanggang sa sila'y nagkaanak. Nang napalaki ng kaunti, pinag-aral nila ang kanilang anak na magpiano. Biruin mo, no? Gaano nakatagal yung piano sa kanila, no? Ilang taon ba bago ang isang bata ay pwedeng mag-aral magpiano? Pwedeng 5 taon, no? Iintayin mo talaga, 4, 3, no? Pero ganun nila pinaghandaan ng lahat. Dahil pangarap nila, gusto nilang makarinig. At kahit hindi sila musikero, yun ang kanilang gusto. Sa unang bahagi, nakapag-aral naman ang anak. No? Kahit papano, nakatugtog ng kaunti. Pero, nang magsimula ng pumasok sa eskwelahan, nang magsimula ng mag-aral, at nang nabarkada na ang kanilang anak, unti-unti nang hindi nagamit ang piano.
wala nang narinig na mga tugtog. Wala nang mga awiting narinig mula sa piano. Naging dekorasyon na lang yung piano sa kanilang bahay. At hindi naman nila ito gustong ibenta dahil umaasa pa rin ang mag-asawa na isang araw maririnig nila muli na tumutugtog ang kanilang anak. Ayaw naman nilang bitawan o pakawalan dahil yung piano na yon, yung pangarap ng mag-asawang ito. Simula pa lang ng kanilang pag-aasawa, gusto na nila na merong piano. Isang araw, habang naglilinis ng bahay, yung nanay, pinunasan niya ang inaalikabok na piano. At pagpunas niya sa maalikabok na piano, natanggal yung tiklado. Alam niyo ba yung tiklado? Yung pinipindot, no? Yung pinipindot doon sa piano, no? Natanggal, no? Nakita niyo ba yung mga itim doon? 'Di ba? No? Natanggal. No? Pagpunas ng nanay, natanggal. Gano'n naman ang isang bagay kapag sobrang tagal na nasisira. Sabi nga, mas madaling masira ang bagay kapag hindi ginagamit. Nang matanggal ang tiklado, napaisip ang nanay, no? Inaalikabok na lang ang piano. Ang tagal-tagal nang naririto at unti-unti nang nasisira. Hindi naman napapakinabangan. Sabi ng ina sa sarili, kung magtatagal pa to, baka mas lalong lumala ang sira. Dumami ang sira. Masayang ang lahat. Kaya naman, dinulog niya ito sa kanyang asawa. Sinabi niya na baka pwedeng ibenta na lang ang piano dahil wala na itong nadudulot sa kanila. Malaki na yung kanilang anak. At pag nakapagtapos sa pag-aaral, mas lalong hindi na makakatugtog ng piano dahil magtatrabaho naman ito. Wala nang nadudulot na maganda at mabuti. Pwede nang ibenta at pakawalan dahil baka sa iba, magdulot pa ito ng kabutihan. Tinanong ng asawa, anong gagawin natin sa napagbentahan? Sabi ng nanay, baka pwede, bumili na lang tayo ng bike. Sabi ng asawa, anong gagawin sa bike? Di maglibot tayo, mamasyal tayo. Ganun nga ang ginawa ng mag-asawa. Binenta ang piano at bumili ng bisikleta. At mula noon, tuwing Sabado, ang mag-asawa ay naglilibot, nakakapunta sa iba't ibang lugar. Pero nangyari lang ang lahat nang bitawan nila ang piano. Doon nila napagtanto na minsan kailangan mo lang kumawala. Kailangan mo lang may pakawalan. Kailangan mo lang may bitawan at iwan ang isang bagay na nakasanayan para madiskubre ang pagbabago sa iyong buhay. Siguro, para sa mag-asawa, piano yon. Siguro, para sa'yo, ano yon? Yung issue ng selos, yung galit, yung trauma, yung mga bagay na hindi mo mabitawan sa sarili mo, yung galit, yung inggit, yung takot, yung tampo sa tao. Yan yung mga bagay na hindi mo mabitawan, na hindi mo alam. Pagtagal, sumisira sa'yo. Kailangan mong bitawan. Baka sakaling may magbago. Mga kapatid, ito ang aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang aral ng pagbabago. Sabihin nyo nga, pagbabago. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Abram. Inutusan siya ng Panginoon na iwan ang kanyang lugar
na kinalakihan ang lugar ng kanyang lahi. Inutusan siya na iwan ito at pumunta sa isang lugar na ipapakita ng Panginoon. Mahirap iwan ang isang lugar, lalo na kung ito ay iyong nakasanayan. Hindi ba? Kahapon nagmisa ako sa parola at may balita sa parola, hindi ba? Anong sabi doon? Iiwan na nila ang lugar. Pinaalis na sila sa lugar. Bakit? Gagamitin na ng gobyerno. I-relocate sila. At para sa mga nakatira roon ng mahabang panahon, 10, 20, o simula nang sila'y magkaisip, mahirap iwan ang isang lugar na nakasanayan. Pero, ang maganda roon, pag iniwan mo ang isang lugar na iyong nakasanayan, sigurado, merong bago. Merong pagbabago. Si Abram, iniwan ang nakasanayang buhay. Iniwan ang kinalakihang bayan at sumunod sa Panginoon. At nagbago ang kanyang buhay. Literal na iniwan ni Abraham ang dating buhay sa isang buhay na hindi niya alam, sa isang buhay na walang kasiguraduhan. Pero dahil sa paggabay ng Diyos, dahil naniniwala siyang dinala siya ng Diyos sa isang lugar na kahit hindi niya alam, kahit hindi niya nakasanayan, ito ay nagbago ng kanyang buhay. Kailangan iwan ang isang lugar para may magbago sa iyong buhay. Hindi madali yun. Maaaring yung iba may takot. Hindi madali yun. Maaaring yung iba na-anxiety, nag-aalala, anong dadatnan ko? No? Yung mga taga-parola, pinapamili. Bulacan o Cavite, di ba? Kung kayo papipiliin, saan kayo? Saan? O, kayo na lang lumipat, sila na lang daw dyan sa bahay ninyo, no? Di ba? Ang dali magturo, ang dali magsabi kasi hindi ikaw yon eh. Di ba? Ang dali Bulacan na lang, maganda doon, no? Ay, Cavite na lang, mas malapit pa. No, eh, kasi babalik ka din naman. 'Di ba? Ang dali magsabi kung hindi sa'yo. Ang dali magsabing iwan. Pero ang pinapakita, kapag iniwan mo, merong magbabago. Sigurado, merong magbabago. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, inaanyayahan tayo ni San Pablo sa isang buhay na banal. Buhay na banal. At ang buhay na ito ay walang iba kundi ang pagsunod kay Jesus. Yan ang klase ng pagbabago na meron dapat tayo. Isang buhay na banal. Sabi ko nga sa mga taga-parola, kahit iwan mo ang parola, kahit umalis ka dito sa Maynila at lumipat ka sa Cavite o Bulacan, kung wala doon ang Diyos, kung hindi mo sinusundan ang Diyos, kung hindi mo sinusunod ang Diyos, walang pagbabago. Dinala mo lang ang parola sa Bulacan. Dinala mo lang ang luma mong buhay sa Cavite. Iniwan mo lang ang parola, pero bitbit mo pa din ang parola. Maraming ganyan, no? Umalis lang, pero hindi naman nagbago. Bakit? Kasi wala naman talagang binitawan. Wala naman talagang iniwan. Bit-bit pa din yung mga lumang bagay na sumisira sa atin. Kaya may bago? Wala. Walang bago. Dinala mo lang ang luma mong sarili sa bagong lugar. Kaya wala sa lugar ang pagbabago. Ang nasaan ang pagbabago? Kapag iniwan mo ang luma mong buhay.
Lumang buhay sa isang bagong buhay. At anong buhay? Buhay na banal. Buhay na banal. At ito rin naman ang pinapakita sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Na sa pagbabago, kailangan merong makita. Merong literal na makikita. Narinig natin sa ebanghelyo, si Jesus pumunta sa bundok at doon nagbago ng anyo. Sabi nga, naging parang busilak ang kanyang kasuotan. Nagningning ang kanyang mukha. At ganyan dapat ang pagbabago. Literal na merong makikita. Imagine mo, yung maganda yung isang araw, makita, wow, parang nagbago ka na. Ano ibig sabihin nun? Meron ka kasing binitawan. Meron kang iniwan. Meron kang pinakawalan na ang tagal-tagal na hawak mo, bit-bit mo, at hindi mo alam, sumisira sa'yo. Sino yon? At ano yon? Ikaw lang ang nakakaalam nun. Pero ang panyaya sa atin ng pagbabagong anyo ni Jesus ay pag ang tao nagbago, merong gloryang nag-iintay. Itong pagbabagong anyo ni Jesus, patikim ito ng glorya. Patikim na bago mangyari ang lahat ng hirap, kasi itong pagbabagong anyo ni Jesus, nangyari to bago siya naghirap, bago siya nagpakasakit, at bago siya namatay. Bakit ganun? Ba't ganun ang nangyari? Kasi yung pagbabagong anyo ni Jesus, pinapakita sa atin na kapag ang tao dumanas ng hirap, dumanas sa pagsubok, may pagbabago na mangyayari. May gloryang nag-iintay. Madalas kasi ang tao, kapag nasubok, kapag nahirapan, umaayaw. Yan yung mahirap sa pagbabago. Sigurado ako, yung mga taga-parola, pagpunta siguro sa Bulacan, pagpunta sa Cavite, mahirap ang buhay. Hindi yun nakasanayan eh. Father, malayo sa trabaho, malayo sa sibilisasyon. Maraming reklamo. Konting pagsubok lang, pag hindi yun napagtagumpayan, babalik yun. At pag bumalik yun dito, ganun pa rin ang buhay. Ang pagbabago, hindi madali. Maraming hirap, maraming pagsubok ang pagdadaanan. Pero ang pagbabagong anyo ni Jesus, nagpapaalala sa atin, kapag ang hirap, kapag ang pagsubok ay nalampasan at napagtagumpayan, may gloryang nag-iintay. May liwanag, may busilak na buhay na nag-iintay. Mga kapatid, huwag maiwan sa nakasanayan. Sanay kang natotroma, sanay kang may galit, sanay mong bitbitin ang selos, bitawan. Walang magbabago sa iyo kung bitbit at dala mo pa rin yan sa kasalukuyan. Walang nag-iintay na bagong kinabukasan. Itong ikaliwang linggo ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan sa isang buhay ng may bago. Iwan ang mga nakasanayan at palitan ng tinuturo ng Diyos na bagong aral at pamamaraan para sa isang maganda at banal na kinabukasan. Amen. Amen.